Hello Taurus, mga ating dude, kumusta po kayo? Ayos lang po ba kayo dyan? Sa mga Taurus, pati na rin po sa mga cross-watchers. Tingnan po natin ngayon kung anong big blessing ang papalapit po sa buhay po ninyo. Saan kaya manggagaling ang blessing na ito? Saan kaya manggagaling ang blessing na ito? Money, career, opportunity, or something completely unexpected? Tingnan po natin kung ano ang gustong ipakita ng mga cards sa inyo at kung ano po yung mga kailangan po ninyong malaman tungkol po dito. Holy Angels, Holy Spirits, anong big blessing ang paparating sa buhay ng mga Taurus? Bottom of the deck, sama na din natin, Four of Swords. Temperance, reverse, Eight of Cups, Two of Cups, Four of Swords. Ating dude, interesting po itong first cards po ninyo, no? Parang hindi pa agad pinapakita sa inyo kung ano mismo yung blessing. Temperance, ang unang lumabas. So, meron po kayong temperance. So, parang kailangan mo nang maibalik yung balance ng isang situation. Hindi siya energy na kailangan mong madaliin, parang may timing na, parang may tamang timing po na hinihintay. Tapos, meron po kayong Eight of Cups, reverse. So, may isang bagay dito na parang hindi mo pa talaga tuluyang nabibitawan. Pwedeng may isang opportunity, isang situation, isang plano, or something na akala mo tapos na pero may dahilan kung bakit bumabalik ulit ang energy na ito. At dito po, nagiging interesting dahil dito po sa Two of Cups. Hindi ko agad sasabihin na love po ito, no? Kasi Taurus, depende pa sa mga susunod po na mga cards na lalabas. Pwede po itong isang importanteng connection, partnership, agreement, collaboration, client, o kaya po isang taong makikipagtulungan sa'yo. Parang may dalawang sides na kailangang mag-meet halfway para may mangyari. Pero, meron po kayong Four of Swords. Okay? Kaya parang may pause muna bago magkaroon ng actual movement. Pwedeng may kailangan muna pag-isipan, meron pong taong tahimik po muna, or kailangan lang ng konting panahon bago ma-finalize ang isang situation. Mga ating dude, ang feeling ko po dito, Taurus, may bagay na hindi pa talaga finished. Okay, hindi pa tapos. Para may opportunity or connection na akala mo kailangan mo nang iwanan. Pero may possibility po na bumalik ito sa eksena. Okay? At gusto kong malaman sa next cards po ninyo kung ito pong Two of Cups. Okay? Ito pong Two of Cups ba ang magiging daan para sa blessing na hinihintay po ninyo. At hindi basta blessing po big blessing. Ang tanong po natin dito, yan po, yung hinihintay po ninyo. At kung bakit kailangan munang magkaroon ng pause. Okay? Ano ang connection? Ano ang connection o opportunity na kinakatawan, okay, o sinisimbolo o mensahe sa inyo ng Two of Cups at paano po ito konektado sa napakalaking blessing na paparating po sa inyo. Magician reverse, Three of Swords at Page of Wands. So, Taurus, mas nagiging malinaw ngayon kung ano po yung connection na nakita natin dito po sa Two of Cups.
may magician po kayo. Kaya parang may isang tao or isang situation na may kakayahang magbukas ng bagong opportunity. Hindi lang po ito basta connection na nandyan lang. Okay, mga Teng Dude? Parang may gagawin talaga. May initiative, may proposal sa ilan, or may bagong direksyon na pwede pong mabuo. At meron kayong, ito po, reverse na Three of Swords. Interesting kasi bago po dumating yung bagong opportunity, parang may isang disappointment or situation na kailangan munang makarecover. Pwedeng may dating plan na hindi po natuloy. May rejection, misunderstanding, o kaya naman po, isang bagay na hindi nangyari ayon sa gusto mo. Noon, mga ilang buwan na or kailan lang, yan po, hindi nangyari ayon sa gusto mo. Pero, reverse siya eh. So, nakikita natin na unti-unti ka nang nakakaalis doon. Okay? Unti-unti na. At ito pong Page of Wands. Ito po yung gusto kong makita pagkatapos ng Three of Swords reverse. Kasi may fresh energy. Pwedeng may bagong mensahe, invitation, email, idea, project. Pwedeng offer naman po sa ilan o kaya po opportunity na magbibigay ulit sa'yo ng excitement. Parang after a period na medyo discouraged or stagnant, may isang bagay na magsasabi sa'yo na, okay, may bago palang pwedeng subukan. Wow! Napaka-positibo ng mensahe na ito ng Page of Wands sa inyo. Kaya pala, mga Teng Dude, kaya pala kanina, ito po meron kayong reverse na Eight of Cups. Parang may situation na akala mo, kailangan mo nang iwanan. Pero hindi pa pala completely finished. At ito pong Two of Cups, mukhang may connection o partnership na pwedeng maging dahilan para magkaroon ulit ng movement. So, ang gusto ko pong malaman ngayon, Taurus, kung ito pong Page of Wands ay simpleng idea lang ba or ito talaga yung opportunity na magiging daan para sa malaking blessing? Okay, napaparating po sa inyo. Tingnan natin kung ano ang magiging resulta kapag pinasok mo itong bagong opportunity na to. Ano ang magiging potential outcome ng bagong opportunity na ito? Divine Highest White Light. Ano ang magiging potential outcome ng bagong opportunity na ito? At paano ito makakatulong sa malaking blessing na paparating sa mga Taurus? Okay, so meron kayo ditong unexpected change. Energize, confront, force yourself to. Do it with your partners or partner, relationships. Ating dude, Taurus, wow. Dito parang mas nagiging specific na po yung opportunity. Okay? Yung big blessing na tinutukoy po dito sa spread po ninyo, sa reading po ninyo, may unexpected change. Okay? Through Uranus. So parang may pagbabago na hindi mo talaga inaasahan. Ating dude, pwedeng may biglang message, email, offer, opportunity, pagbabago ng plano o kaya po isang situation na biglang mag-o-open. Pero ang pinaka-interesting sa tatlong cards po ninyo, okay, ating do it with your partner or partners in Libra. Kasi kung babalikan po natin, ito pong Two of Cups, okay, na lumabas po kanina. Ito po, Two of Cups. Parang kino-confirm po nito na may ibang tao talagang involved sa opportunity na ito. Hindi necessarily love partner po ito mga Teng Dude. Pwede po itong business partner, co-worker, kliyente,
collaborator or isang taong may connection sa opportunity na papasok sa'yo. Wow. Meron po kayong energize, force yourself to Mars. So, kapag dumating po yung unexpected opening na ito, parang kailangan mong samantalahin yung momentum. Hindi po siya yung energy na uupo ka lang at hihintayin mong gawin ng ibang tao lahat. May part ka rin dito na kailangan mong kumilos. Kaya pala, maating dude, may magician kayo eh. Ayun o, magician. Ayun o, maating dude. It's about using what you already have. Meron ka ni skills, talents, resources, connections, experience. Tapos ngayon, meron po kayong Uranus, Libra partnership, at Mars. Parang sinasabi ng mga cards po ninyo na may unexpected change na maaring magbukas ng opportunity. May taong pwedeng maging bahagi po nito. Pero kailangan mo rin kumilos para maging actual result. Okay, ating dude. Dito po sa Mars, dito po sa card po ninyo, hindi ko po dito nakikita na purely waiting energy siya. Kapag dumating yung opening, kailangan mo rin kumilos talaga. Pwedeng kailangan mong mag-follow up, mag-email, mag-desisyon, mag-submit, makipag-usap, o kaya po gawin yung part mo para tuluyang gumalaw po yung situation po ninyo. So ngayon, mga ating dude, gusto ko pong malaman kung ano talaga ang magiging financial result ng opportunity na ito para sa inyo, sa mga Taurus, at kung gaano kalaki ang potential na maibigay nito sa inyo. Okay. So, ano talaga ang magiging financial result ng opportunity na ito para sa inyo? At kung gaano kalaki ang potential na maibigay nito sa inyo. Okay. So, meron kayong settlement, anxiety, denial. So, Taurus, ito po yung cards po ninyo para po sa financial result ng opportunity na nakita po natin dito sa spread po ninyo. Okay, so yung settlement, pag-aayos, pag-finalize, agreement, or isang matter na kailangang masettle talaga. Pwede itong magkaroon ng financial connection, lalo na kung may hinihintay kang payment, agreement, transaction, or isang bagay na kailangan mo ng maayos bago magkaroon po ng resulta. Pero may anxiety po dito eh. Kaya parang habang hinihintay mong maayos yung sitwasyon po, may worry or overthinking pa rin. Pwedeng iniisip mo kung matutuloy ba, matatanggap mo ba, or magiging okay ba yung outcome. Yan po, anxiety. At ito po, may denial card. Pero Taurus, hindi ko agad babasahin ito as final rejection dahil may settlement na nauna. Pwedeng may initial refusal, condition, or mga kondisyon, delay, pagbabago po ng terms, or something na hindi agad mapagbibigyan. Kaya ang importante po dito mga ating dude, wag agad mag-assume na kapag may hindi po naging favorable na response sa una, tapos na ang buong opportunity. Hindi po ganon. Okay? So, ang overall feeling ko po dito, sa reading po ninyo, may situation na kailangang ayusin at pagdesisyonan muna bago magkaroon ng final result. Kaya kung may hinihintay kang financial opportunity o kaya po agreement, payment o kaya po sa ilang decision, maging patient pero maging alert pa rin. Basahin ng mabuti ang mga detalye at huwag magdesisyon dahil lang po sa pressure or anxiety. So, Taurus, kung pagsasama-samahin po natin, yung buong reading po ninyo, parang may isang situation na hindi pa talaga tapos. May bagay na kailangan mo ng mabalance, may opportunity or connection na bumabalik,
at may waiting period bago magkaroon ng actual movement. Pero mga Teng Dude, habang nagpapatuloy tayo, lumabas naman po yung Magician The Magician at Page of Wands. Kaya may indication na may bagong idea, message, o kaya po opportunity or action na pwedeng magbukas ulit ng situation. At ito pong Uranus plus partnership. Yan po, yung cards po ninyo. Nagpapakita ng possibility ng unexpected change na may involvement po ng ibang tao or mga tao. Kasi pwede po yan partners or partner. Okay? Partnership or partnerships. Ang kailangan lang pong bantayan, ito po yung last 3 cards Ito po kailangan bantayan, no? Ateng Dude. Anxiety. Settlement, denial. Parang may financial or practical matter na kailangang ayusin muna at pwedeng magkaroon ng moment na mapapaisip ka kung matutuloy ba talaga. Pero hindi ko ito babasahin na automatic na wala na. Okay, Ateng Dude. Mas nakikita ko itong warning or red flag na huwag agad panghinaan ng loob kapag may initial setback or hindi agad nakuha ang gusto mong resulta. So, ang advice po sa inyo ng mga cards po ninyo, huwag mong habulin ang sitwasyon dahil sa anxiety. Okay? Ateng Dude, tandaan nyo po, huwag nyong habulin ang situation dahil sa anxiety. Gamitin po ninyo itong Magician energy. Okay? Gamitin nyo po itong Magician energy. Gamitin mo yung skills mo. Meron ka niyan skills, talents, resources, connections, experience, options na meron ka. Okay, kung anong available, Ateng Dude. At kapag may opportunity po na dumating sa inyo, huwag po kayong matakot kumilos. Pero make sure po na malinaw sa iyo ang terms or mga conditions bago ka po mag-commit, bago ka pumirma. Yan po. Bago ka mag-commit. Taurus, mga Ateng Dude, ang pinaka-mensahe po dito sa inyo, para sa akin, sa nakikita ko po dito sa spread po ninyo, may opportunity na pwede pong bumalik or magbago ng direction, pero kailangan ng patience, tamang timing, cooperation at action din po. Hindi pa final ang situation. Hindi pa po final ang isang situation na mukhang uncertain ngayon. Ito po yung mga lucky energy na nakita ko po dito sa spread po ninyo, no? Pwedeng symbolic o kaya po numerology portion ng reading po ninyo. So, nakita ko po dito mga lucky numbers. Meron po kayong 2, 5, 8, 14, 22, 22. So, ang 2 kasi, mga Ateng Dude, 2 partnership. Ang 5 naman po ay change o kaya po movement. So, ang 8 naman po ay strength, persistence, financial discipline. So, ang 14 naman po ay temperance. So, ang 22, new cycle o fresh opportunity. So, yung mga lucky dates po ninyo, so nakikita ko po dito sa spread po ninyo, lucky dates po ay kahit anong buwan po, no, Ateng Dude, kung kailan nyo po ito mapanood at yung mga lucky dates po ninyo, anumang buwan po yan. 2, 5, 8, 14, at 22. So, yung mga lucky colors naman po ninyo, no? Lucky colors. So, yung mga lucky colors naman po ay, sa nakikita ko dito ay green, gold, cream, o kaya po beige. Ang green po ay para sa growth, money energy. Gold po ay para sa abundance naman po yan, confidence. Cream naman po or beige para sa grounded Taurus energy. Wow.
mga lucky symbols po ninyo ay plant o kaya po leaf, dahon, para naman po yan sa growth. Balance scales, okay? Timbangan, Libra, partnership, at fairness. Ang star naman po ay guidance, okay? Guidance at opportunity din po yan. Yes din po yan. Para sa akin, ang star ay yes din po. So, key, susi, kung makita po kayong ganyan, opening a door, o opportunity po yan. Yung simbolo po ng partnership, yung nagkakamay po, okay? Yung two hands. Partnership, simbolo po yan ng partnership o two of cups. So, Taurus, huwag mong isipin na dahil may delay or initial setback, tapos na po yung opportunity po ninyo. May situation dito na kailangan mo nang masettle, at kapag naging malinaw na ang terms at nagawa mo ang part mo, saka mo mas makikita kung saan talaga papunta ang opportunity. So, yun po mga Teng Dude, sana ay may nakuha po kayo dito na mapapakinabangan po ninyo. At maraming salamat po sa mga sumama po sa akin hanggang dito po sa dulo ng video. At sana po ay samahan niyo pa po ako sa mga susunod pa po na mga readings po ninyo. Maraming salamat po sa patuloy po ninyo suporta, sa mga nagko-comment, sa mga naghihintay po ng inyo pong readings. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo pong divine energy at sa oras po ninyo sa panonood. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi hanggang sa susunod po.